What's up mga pare ko? Kamusta? Nandito na naman tayo para mangusga ng mga rapper na. Alam ko, kahit wala akong sinabi, narinig niyo yung boses ko sa tenga nyo, diba? Nanonood na sa inyo ang intro. Alam nyo na ang intro natin, mga pare ko, nanonood na yan sa mga isip at utak ninyo. Ha? Kahit hindi ko sabihin yung huling lines, alam nyo na yon, di ba? Dahil solid tayo rito mga bias. Dahil tayo ay mga kupal sa iisang channel. Yeah, alam nyo na. Bago ako mag-umpisa gaya ng dati, syempre, gusto ko lang magpasalamat sa, alam nyo na, Egocentric, da? Paborito ko tong kulay na to, Choco Brown, di ba? Maraming salamat, Papa Joseph Aday, para sa laging pagsuporta. At syempre, gusto ko rin pasalamatan ng Distinctive Clothing kay Madam Alex Liagas, at Hype Beat kay Ninong Benji Rayala, at Crown Manila kay Papa Nico Manning. Maraming salamat po sa inyo. Syempre sa inyo, mga nanonood, maraming salamat din at sinusubaybayan nyo ang gabi-gabi nating pangungupal, di ba? Alam nyo na yon ang mga trabaho natin dito. Pag umupo na ako dito sa upuan, ha? At pag umarap na ako dito sa camera, umpisa na ang pangungupal. Yon! At syempre, bukod sa pangungupal, ang ginagawa natin dito ay panggagatas, di ba? Ang gagatasan natin ngayong battle ay battle ni Shei at Fukuda. Nga pala, labas na yung battle ni Shei tsaka ni Zaito sa PSP. Ispatan nyo, solid yun. Ito na, battle ni Shei at Fukuda. Isa buhay to, 2018. Alam nyo na. Hindi natin matatagalin. Let's get it on! Yo, enjoy natin itong laban na to. Unang balat, Shei. Yes! Kalaban ko si Fukuda! Woo! Napakasaya, grabe! Idol, alam mo kung alam ko lang dati na pag nag-rap ako, ganito ang mangyayari? Putang ina mo, hindi na ako mag-rap, pare! Buti na lang yun. Putang ina. Ano agad alam mo yun, putang ina. Ano agad yung enerhiya ni Shea dito, putang ina. Solid agad. TF ko dito kapresyo ng premyo ng isa buhay, kaya di na ako umarte. Kasi kahit paano, meron naman akong pera sa pagtapa ko ng tae! Tang ina, totoo yun. Ang TF ni Shea, putang ina, parang katumbas na ng isa buhay. Isa buhay prize. Dahil putang ina, alam ko lampas 100 na to si Shea. Hindi ko lang alam kung naglalaro na sa 200 yung TF neto. Kasi putang ina, old god yan eh. Malaki TF niyan. Tangin ang pangalan niya, Fukuda. Japanese ka ba? Ba't di mo sinasabi? Kaya pala yung balat mo sa mukha parang piniritong karage. Hoy! Nande Itsumoto Rinano! Nande! Nani? Ang sabi ko kay Arik, ang gusto ko beef. Pero bakit nakahain chicken palagi? My mission is to beat this subhuman bitch into submission. Wala akong pake kung nagjujudo ka. You're still a bitch to me. Hashtag Keiko Fukuda. Fuck martial arts. Gamit sarili mong dugo, yung white belt mo, gagawin kong red ribbon. Piece of cake to si Fukuda. This is battle rap, and Slim Shea mastered martial art. Kung saan kulang sa Keito si Keiko, kaya KO si Fukuda. Hindi ko alam kung sino yung tinutukoy ni Shea ron. Pero putang ina, ang galing ng piece of cake to si Fukuda. Alam ko wala kang naintindihan. Parehas kami, di ba? Parehas kami, wala naintindihan, di ba? Nagets ko lang doon yung red ribbon, tas yung piece of cake to si Fukuda. Kasi bukod sa bobo ka, hindi mo kilala si Keiko Fukuda. Kasi hindi ka naman Jap, panis ka lang! Damn, lakas nun. Kasi di ka naman Japanese ka lang. Siguro, Japanese, martial artist yung na yun. Japanese martial artist siguro yung tinutukoy dito, yung Keiko Fukuda.
Anong gagawin mo? Babanat ka ng bars na brutal, kesyo bituka mo'y halang? Fuck you ka, fukuda, furo ka, kuda. Walang matutunan tao sa'yo. Walang matutunan yung tao sa'yo kasi puro dakdak ka lang ng mga barang animated. Kaya pag sinabing fukuda, yung mga tao puro slam dunk lang alam. Ay hindi, meron pa pala. Alam nyo palang taga Mindanao to. Eh paano hindi nila malalaman yung lagi sinisigaw mo? Taga Mindanao ako, taga Mindanao ako. Taga Mindanao ako. Tangina. Alam mo pare, wala kaming pake kung tagasang ka. Ha? Alam nyo bang addict to sa Budots Challenge? Pero wala siyang pake dun sa babae kung maganda. Ang gusto niya lang na part ay yung miss, tagasang ka kasi feeling niya may nagtatanong sa kanya. Wawa naman yung bata. Alam pumapansin. O sige, para di nila sabihin bias Maynila, tanungin natin. Fukuda, tagasang ka. 1, 2, 3, sayaw! Ako po si Fukuda, sulido bawat bitaw. Kung hindi nyo po alam, ako'y taga Mindanao. Tangina. Ngayon, uso na naman yun. May mga nababasa ko sa comment yung parang dito nyo gawin sa Mindanao yan. Tangina, hindi ko alam kung saan nag-umpisa yun. Pero marami akong nababasang ganun ngayon sa comment. Yung parang dito nyo gawin sa Mindanao yan. Ewan ko lang makalabas kayo ng buhay. Yung mga ganong comment. Dami ko nababasa eh. Nauuso na naman ngayon yun. Sumakay pa ng airplane para magtanghal dito. Alam nyo ba kung bakit? Kasi po, taga Mindanao ako. Mindanao. Kumaka Mindanao siya. Kala mo kasali sa gera't maraming naitumba. Feeling tigas porkit yung tubig na pinagbabara ng kutsara sa tapsilugan yung iniinom niya. Feeling nakakatakot ang puta. Tingnan nyo nga itsura. Mukhang kumakain ng sariling kulangot ang puta. Ibabatas ng Mindanao? Bakit? Ibang bansa na ba kayo? Ibabatas ng Mindanao? Bakit? Taga-ibang bansa na ba kayo? Ang gandang punto nun ah. Ano pinagkaiba nyo sa Visayas at Luzon? Martial law? Buti pa kayo! Mahigpit seguridad! Walang magulo! Oh! Ano pa inaano mo? Gusto mo katakutan ka namin? Bakit? Kasi taga Mindanao ka? Tang ina nung mata ni Shea dito, no? Tang ina, dilat na dilat eh. Talagang preparado eh. Yung mga bara mo, brutal, madugo. Bakit? Kasi taga Mindanao ka? Gusto mo pag nakakita yung tao ng taga Mindanao, tatakbo, sisigaw na? Kasi pag sinabing terorista, mamamatay tao, unang papasok sa isip, Mindanao na. Lahat ng kanyang sulat, bawat letra at pantig, laging binabanggit yung Mindanao para magtunog astig. Gusto mong maging astig? Ito gawin mo. Magagandang katangian naman na Mindanao yung banggitin mo! Putang ina mo. Ang galing ng ano na yun, ang galing ng ginawa na yun ni Shea dahil isipin mo ha, putang ina, oo nga naman, parang lagi nilang pinapalabas na nakakatakot yung Mindanao. Laging ganun yung sinasabi nila, yung patayan, gera, parang ganun yung sinasabi nila lagi. Sa totoo lang, maraming gumagamit nun eh, sa pagtaga Mindanao yung kalaban sa battle. Maraming gumagamit nun na parang lagi yung pinagyayabang. Ang kinaganda rito kay Shea, puta, nabigyan niya ng ibang flavor. Alam mo yun, nabigyan niya ng twist. Diba? O magagandang katangian naman ng Mindanao yung banggitin mo. Para putang ina, hindi lang lagi puro, kasi nire-represent mo yung Mindanao eh. Magagandang katangian naman. Parang puta, dapat ganun. Galing nun. Kasi ang Cagayan de Oro ay tinaguri ang City of Golden Friendship. Sa pagiging mabait kilala. Pero bakit tila kabaliktaran ng kanyang nire-representa? Dalawa lang yan. Pwedeng di talaga mabait taga CDO kasi puro kupal nakatira. O pinapasama niya yung Mindanao kasi mabait talaga sila. Para lang meron siyang magamit na tinta sa imaheng pangarap niyang maipinta. Nais naming malaman kung alin ba talaga, kaya sagutin mo kami ngayon kung alin sa dalawa. Damn, putang inang ender ni ano.
Lakas ng round 1 ni Shay dito, putang ina, binasag niya agad yung laging sinasabi ni Fukuda na iba yung batas ng Mindanao. Tsaka sa lahat ng battle ni Shay na napanood ko, parang ito yung pakiramdam ko na alam mo yun, yung parang ganadong-ganado siya sa stage kasi madalas parang komportable si Shay, alam mo yun, yung parang pa-easy-easy lang sa one-on-one. Eto dito puta, ano siya alam mo yung malikot sa stage, tapos talagang buong-buo yung puwersa, yung body language, pati yung punto, tsaka yung multis niya, putang ina iba. Last ng round 1 ni Shay, pakinggan natin round 1 ni Fukuda. Yo! Kung si batas ang basehan ng bawat hurado pagdating sa desisyon, si Shay naman pagdating sa hurado, nananalo ng walang rason. Putang ina ka, bukod sa overtime ka na, yung setup mo pa, ang haba at ang lamya. Dinaig mo pang networking. Kinailangan mo pang magnakaw ng oras para makakuha ng atensyon sa madla. Tangina, gusto ko talaga boses nito ni Fukuda. Sayang kung ganyang boses ko, no? Putang ina, tapos wala boses pek-pek Boses pek-pek, ha? Pero okay lang, boses pek-pek. Kaya naman natin dalhin yan. Putang ina, ganyang boses ko kay Fukuda, putang ina, mas maganda sana. 6 na minuto kada round. Nananalo ka pa. Nakakalusot pa tong makitid. Kaya naman pala 6 na minuto pagdating sa video kasi sa kalaban sobrang affected. Sobrang affected. Nag-o-overclock daw kasi. Overclock ang utak ng idolo nyo. Sa sobrang advance mo, pagdating sa video, lahat ng round mo, fino-forward ko. Tangina ni Shay dito, yung mukha ni Shay nangaasar tangina. Uhaw sa atensyon, palibasa sa mainstream, hindi ka pa din makatakas. Uhaw ka sa minuto, huwag kang mag-alala, di pa man nag-uumpisa ang laban, binigyan na kita ng oras. Kaya oras na ng paniningil sa oras na yung ninakaw. Titigil lang oras sa gabi. Kasi di ka naman talaga gusto ng haring araw. Gumagawa pa kayo ng beef para lamang pag-usapan. Saktong magiging beef ka ngayon. Gagawin lang kitang ulam. Pinasikatan ka ng haring araw habang ikaw ay kumukupas. Malaki pa naman sana ang mata nating dalawa. Pero ikaw yung wala nang matatanaw na bukas. Ba't pa kasi bumalik? Hindi ka na sinasabayan ng uso. Hindi ka nahihintay ni Abra kasi di kayo aabot sa dulo. Wala ka nang kahapong mababalikan. Wala ka nang kinabukasang mapupuntahan. Pag-iisip mo, ordinaryong nilalang. Pangkasalukuyan ka lang. Pansin mo, minuto, oras, araw, pinamukha ko sa'yo na lagi mong tandaan na hindi mo madadaya ang panahon, kaya ang oras gamitin mo sa tamang paraan. Chismoso laban sa lirikal. Dadapo to sa iyong emosyon. Tagos sa pisikal. Lirisismo mong kinakalawang, sobrang taya, kahit wala kang pang sugal. Tagalog, Bisaya, kaya kong pagsabayin sa aking verbal. Pag sinakal kita ng mga liriko, dun ka lang magiging lirikal. Di mo ko kilala, ako magpapakilala sa'yo. Ako ang maglalagay ng massacre dyan sa apelido mo. Tats Maven, Zero Art, Nikki, Sak, mga pangalan na sa Mindanao nag-iingay. Pangalan ko lang ang nananahimik kasi ako yung pasikreto kung pumatay. Kaya round mo na. Sumunod ka sa tamang patakaran. Kasi pag lumagpas ka ulit sa oras, pinatunayan mo lang na sa pagiging kampyon, wala kang karapatan. Sana okay yung round 1 ni Fukuda Pero alam mo yun, yung consistent nandun yung consistent nung niya yung pati yung content niya nandun. Pero yung wala siyang malakas na punchline na bumagsak talaga Wala siyang ganong kalakas na punchline na lumanding. Bukod dun sa hindi na sila magpapang-abot ni Abra sa dulo. Okay yun, gusto ko yun.
Pero yung nag-reference siya ng oras, minuto, araw, yung sa panahon, hindi masyadong malakas yung impact. Pero yung consistent niya dun sa mula umpisa hanggang sa dulo ng round niya, okay yun. Pero sobrang lakas nung round 1 ni Shea at hindi umabot yung round 1 ni Fukuda ron para sa akin. Mas maraming magagandang binitawan si Shea sa round 1. Round 1 bigay ko kay Shea. Round 2 pakinggan natin. Overtime daw! Wow! Paano mo naman nasabi? Huwag ka nga sinungaling. 3 a.m. na agad sa'yo, 9:40 pa lang sa akin. Tsaka, kung mag-overtime man ako, Arik, sana wag ka sa aking magtampo. Sinasadya ko. Ayaw ko kasing maikli yung banat ko. Kasi gusto kitang suklian ng mas malaki sa bayad mo. At saka, di Gandang rebat nun. Siyempre, mas gusto rin ng tao na pangit nga naman yung bitin, di ba? Di ba aling sobra, wag lang bitin, di ba? Tsaka yung round ni Shea, hindi naman talaga, alam mo yun, hindi naman ganun sobrang haba. Tsaka hindi naman siya boring. Pero, mahaba, may pagkamahaba talaga, pero hindi naman siya boring, di ba? Kaya hindi ganong pansin. Pero kasi ito, tournament kasi ito eh. Kailangan stricto talaga sa oras. Pero si Shea, puta, nakaalusot, di ba? Nakaalusot si Shea. Yung malupit doon. Inang yan. Isa yun sa mahirap din na isa yun sa mga tanong din bakit nakaalusot yung overtime ni Shea. Siguro dahil sa hindi rin naman boring, tsaka maganda rin naman yung mga, siguro may mga lumalanding ding malakas na sapak kaya parang hindi rin napapansin masyado. Anong gandang rebat nun? Yung sinusuklian niya lang daw ng malaki yung bayad ni Arik. Kaya siya nag-overtime. Umabot si Abra sa dulo. Ano naman ngayon? Pag pinatay ko si Pistolero sa championship, ang tawag doon, crime of passion kasi hindi ako makukulong. Alam nyo kung bakit? Kasi pinatay ko yung baboy kasi pinatay niya si Abra. Mahal ko yun! Guys! Takpa mo yung... Tangin ng rebat yun, no? Galing eh. Crime of fashion. Ewan ko kung totoo yun, ha? Kung kunyari, may pinatay kang tao kasi may pinatay niyo yung kasintahan mo, asawa mo. Hindi ko alam kung totoo yun, kung legal ba yun o ano. Pero ang gandang rebat nun. Paano mo yung tenga mo, Batas? Guys! Ito daw yung tumalo kay Batas, oh! Shit! Pwede pa selfie? Buti na-upload na ni Enigma yung video. Napanood natin ng HD. Pwede ka bang ma-interview? Upload ko lang sa page ko sa FB. So, ano po feeling ng tumalo ka ng average MC? Napatawa si Batas eh. Napagano si Batas eh. Putang ilang kupal si Shea, no? Para pa ni Batas. Ano pong feeling na tumalo ka ng average MC? Putang ina mo. Kumbaga, puta, back-to-back champion tas tinawag mo lang na average MC. Pukinang ina mo, Shea. Salbahe. Can you elaborate? Can you explain to us? Sorry hindi ko kasi gets bakit achievement yung labas. Kung kukumpara globally, hindi naman siya ganun kalakas. Sa bagay, sa Pilipinas lang naman proud mga nakakalusot sa batas. Underdog ka kasi. Kaya natalo si Batas sa'yo. Yung Pinoy, mahilig sa kape. Bumalag lang ng onte, hiyawan na kayo. Basta mas okay kesa dati, kahit wala pa rin kwenta yung sinabi, hanga na kayo. Kaya beyond expectation yung quality ni Fukude. Wala kasing nag-e-expect ng mataas sa'yo. Galing, putang ina. Gandang punto rin ni Shea yun. Isipin nyo yun, di ba? Kasi kapag underdog kasi, tama naman kapag underdog, yung kalaban, puta yung expect ng tao dyan, hindi ganun kalakas, di ba? Pwera ngayon, Kasi ngayon, puta, yung mga underdog ngayon, malalakas talaga. Puta, yung malulupit talaga yung mga underdog ngayon, yung mga rookie. Malalakas talaga. Pero kasi ito ng mga panahon na to, kumbaga yun yung tinutukoy ni Shea na pag underdog, hindi ganun kataas yung expectation. Madalas ang kalaban ng
old guard o ng mga veterano yung expectation. Mataas yung expect sa kanila eh. Na parang ina-expect ng mga tao rito na putang ina, sobrang lakas ni Shay dito, pakiramdam ko. Tapos pag hindi umabot yun sa ina-expect nila, kumbaga mahina. Mahina yun. Pero kapag yung rookie o yung underdog, nagpakita ng hindi man ganun kalakas kasi hindi naman ganun ina-expect nila, malakas na yun. Parang ang ganda ng punto na yun ni Shay rito. Tapos yun nga, yung proud lang sa Pinas lang proud pag nakakalusot sa batas. Ang gandang paliwanag ni Shay yun. Puta, magandang ano yun, magandang bala yon para ibara kay Fukuda dahil underdog si Fukuda, parang wa-effect yan kahit magpaawa bars ka pa rito, parang ganun. Ikaw lang yung Fukudang walang fans. Paano? Napanood nyo ba yung mga laban nito? Malamang hindi, kaya ako na magsasabi ng mga pinagsasasabi mo. Sabi niya kay Sixth Street, para kang internet ng Pilipinas, mahina koneksyon. Uy, bago. Bago. Latest. You're out of your ramen noodle bar. On par with the greatest. Food for thought yung bar. Pwede sa KMJS. Pustahan, mapapa. Lucky me, si Jessica Soho, pag ikaw na ang paid guest. Dahil sa sobrang walang kwenta mo, she can pay less. Hindi, bagay ka dun. Promise, really. Kasi diba, mga nakakalusot sa batas, madalas ini-interview sa TV. Fukuda ka nga. Kasi pagkatapos sa batas, sunod naman ay si Shay. Ganyan yung mga Hapon. Pagkatapos lumabag ng batas, naghaharakiri. Tanginang galing. Iba si Shay dito, putang ina. Talagang alam mo yun, yung parang aware siya kay Fukuda, kung sino si Fukuda, kung ano yung background ni Fukuda. Siguro inaral niya talaga si Fukuda rito eh. Ganyan talaga mga Hapon, pag lumalabag sa batas, naghaharakiri. Galing nun. Sakto, sabi mo kay Surhenyo, wag niyong kalimutang nagrarime ang Fukuda sa lapida. Woo! Out of this world bars! Puta, ayoko na sa Earth, lipat na ako sa Mars. At bago ko umalis within 24 hours, huwag niyong kalimutan, nagrarime ang bars sa Mars. Hindi, wala na. Ikaw na pinakamalupit mag-bars sa lahat ng kilala ko. At dahil dyan, ipagkakalat ko yan bilang respeto sa mga bara mo. Sisiguraduhin ko sa mga tao na pagkatapos ng laban na to, pag nakakita kayo ng lapida, si Fukuda, maaalala nyo. Yeah. Pupunta pa ako sa iyong libingan, bit-bit. Ang ina, ginamit niya rin, no? Na kapag nakakita kayo ng lapida, si Fukuda, maaalala nyo. Mas maganda yung pagkakagamit niya, no? Kaysa dun sa pagkakasabi ni Fukuda na nagrarime ang Fukuda sa lapida. Mas maganda yung pagkakagamit ni Shay. Ang barkada ko, may dalang alak at pulutan, meron pang chicks kasama ko. Kami mag-iinuman, cheers sa alaala mo. Hindi. Gago, doon kami mag-iinuman para pag may nalasing, doon kami iihe sa lapida mo. Woo! Alam nyo kung ano pang rhyme sa Fukuda? Ano? Bogo ka. Ang imong mama, bahog ang butok niya. Pero bisag unsaon imong mama, ay otog ka. Hindi, alam nyo kung ano pang rhyme sa Fukuda? Hindi marunong mag-rhyme si Fukuda. Ang nasa sobra. Anong rhyme ng Fukuda? Hindi marunong mag-rhyme si Fukuda. Ang inan to ni Shay. Ang bobo neto, wala siyang maisip na rhyme sa Ghetto Dogs. Kaya ang sabi niya kay Surhenyo, style mo, buloks. Ha? Style mo, buloks. Tapos tinugma sa Ghetto Dogs, no? Style mo, buloks! Hoy, pinagsasasabi mo. Anigma, ano ba itong pinagsasasabi mo? Tangin na pinilit mag-rhyme yung bulok at dogs. Pwede ba mag-CR? Oh, tangin na ito, pag naaalala ko yun, natatae ko. Grabe ka magsulat, nakakatindig balahibo. Umuwi ka na nga sa inyo. Lumayas ka dito! Mag-focus ka na lang sa trabaho mo, magtinda ka na lang ng Vivo. At least yung inaalok mo doon, smartphone. Buti pa yon, matalino! Round 1, alam nyo na nangyari.
This bitch got raped. Round 2, parang movie. I spit on your grave. At dahil maraming bulag na hindi naniniwala at sa akin may hate, o yan yung tura ko, gawin mong fish 1-8 times! Tangina mo, sobrang lakas ng round 2 ni Shay. Ganda ng mga binulat-lat niyang ano. Yung pag ano dun sa underdog, ang ganda nung gustong-gusto ko yun. Pati yung pagra-rhyme, pinuna niya yung pagra-rhyme yung sa Ghetto Dogs sa ano, style mo buloks. Galing nun. Sobrang lakas ng round 2 ni Shay, mas malakas yung kaysa sa round 1 niya. Pakinggan natin round 2 ni Fukuda. Nakaharap mo yung Joker. Nagmukha kang si Batman kumbaga. Pero ikaw yung bidang na biktima. Pumasok ka sa laban na agresibo, pero ikaw yung lumabas na nakakatawa. Pagdating sa FB, mahilig kang mag-live habang naglalaro para mapanood ng karamihan. Pero sa laban mo kay Sinyo Cagasan, naranasan mong panoorin ang lahat habang ikay pinaglalaruan. Binastos, niyurakan ang pagkababae ng nobya mo, tapos tumatawa ka. Katulad nun, yung karamihan tinugma ni Fukuda sa laruan, karamihan tsaka sa laruan. Yung pinaglalaruan, karamihan, pinaglalaruan. Hindi siya, alam mo yun, hindi siya ano siya, parehas ng tunog ng ano, pero hindi siya, alam mo, hindi siya ano, kumbaga, isipan mo yung ano ng karamihan. O, pinaglalaruan ka, ano ba pwedeng i-rhyme sa karamihan? Hindi siya pasok dun sa ano pinaglalaruan. Alam mo yung karamihan tapos pinaglalaruan. Parang hindi siya talaga tugma eh. Pwede yung karamihan, kalimitan, 'di ba? Kaibigan. Pwede yung mga ganun eh. Pero yung pinaglalaruan tas sa karamihan, parang hindi talaga siya. Yun yung napuna ni Shay sa kanya. Ganun siya mag-rhyme. Pa, saktong ang imahe lang ang nagdala. Kasi ang maganda niyang imahe ang nagpapangit sa kanya. Anbi Mateo, pok-pok! Oh, damay na naman siya. Demandahan na naman ba ang palabas? Wala akong takot sa demanda. Nilaglag ko ng batas. Huwag kang sumali kung ayaw mo siyang madamay. Sumali ka pa ng isa buhay. Lingid sa iyong kaalaman na kaya kong sumira ng 2 buhay. Anbi Mateo, Shay, 2 bugok na nagmamahalan. pero ang relasyon nyo, parang estilo mo lang sa battle rap. Puro lang setup, wala namang patutunguhan. Mahal na mahal mo si Anbi Mateo, pero tinitigasan ka kay Abra. Isang malaking kalokohan. Pag pinatay kita ngayon, dun ka lang maninigas ng tuluyan. Pero natalo daw niya si Looney. Proud na proud pa tong timang. Tingin ni Looney sa'yo, ordinaryong Sabado lang. Kaya hindi kanya pinaghandaan. Pero huwag kang mag-alala. Lamay mo to kaya pinaghandaan kita. Bilang pagbigay pugay, unlimited kape sa kanila. Para magsidilat ang mga mata. At shoutout nga pala sa lahat ng mga tumulong. Shoutout sa abuloy na binigay ni Enigma. Sa St. Peter, sa libreng kabaong discounted na embalmer. At sa sementeryong pinaglibingan ni Tanga. Oh, puro shoutout ba? Mala 3GS ba yung dala? Huwag kang magtaka, kasi pa nag-upload na tong video na to, 40 days mo na! Sabi mo, bahay mo yung flip-top, mapag-angkin ka ng titulo, iho. Ako yung Bisayang katulong na nautusan ni Enigma na magligpit ng basura at babayaran ng 100,000. O basura ka, nasa bahay ng flip-top na kisilong, nag-iingay kahit wala ng ugong. Kaya matanong kita, anong pakiramdam na maligpit ng isang Bisayang katulong? Kaya umayos ka, Manilenyong hambog, ililibing kita sa sarili mong bakod. Ugali mo na mismo nagpapahiwatig na mas Bisaya pa sa Bisaya ang iyong pagiging Tagalog. Okay naman yung ano ni Fukuda eh. Yung rounds niya, okay naman yung sulat niya. Kaso alam mo yun, wala akong mapiga dun sa ano eh. Walang lumalanding na malalakas na suntok
halos karamihan napapansin ko tugmaan lang talaga. May mga tugma pa nga hindi ganun kapasok. Pero yung consistent, yung boses, yung enerhiya, nandun talaga eh. Yung sulat nga lang, alam mo yon, parang puta, hindi talaga niya kayang habulin yung sulat ni Shay. Para sa akin. Hindi ko sinasabing mahina yung sulat ni Fukuda. Kumbaga, sobrang lakas lang din talaga ng sulat ni Shay. Alam mo, hindi talaga umaabot yung sulat ni Fukuda. Tsaka wala siyang malakas na punchline na lumalanding. Pakinggan natin round 3 ni Shay. Tamad ng puta. Paulit-ulit na naman. Puro si Ann. Yan bang ganyan? Inyo pang paniniwalaan. Tarantado, marunong akong magligpit. Ngayon lang ako nagpera, hindi ako lumaking mayaman. Tsaka, sabi mo kay Maxford, sana mamatay na buong pamilya niya. Pwes, sana yung anak mo, rapin sa puwet ni Tito Badang. Tangina mo, salbahe. Salbahe si Shay. Kantot-kantotin hanggang sa maghalo yung dugo at tae niya sa bulbol ni Tito Badang. Ah, putang ina mo. Masyadong ano yun, masyadong brutal yun ah. Tapos basagin niya sa ulo ng anak mo yung bote ng alak na kanyang pinag-inuman. Tapos, gamit yung bubog, dagdagan niya yung hiwa niya sa gilid ng hiwa niya. Tapos yung sugat naman, yung kantot-kantotin habang sumisigaw siya ng pangalawang beses na niya. Shit, putang ina mo. Sobrang, sobrang brutal ni Shay dito sa round 3. Masyadong tong round 3 niya. Masyadong mabigat. Putang ina, sobrang dark. De, joke lang. Ayoko nang makulong ulit si Tito Badang, kaya sana gumawa sa anak mo niyan, addict na tricycle driver na lang. Pangayan malala. Pag ako gumawa, mas lalo. Pag dinog-style ko anak mo, hindi pedophilia ang kaso. Kasi pupugutan ko lang naman siya ng ulo. Tapos, itatahi ko yung ulo sa katawan ng aso! Ano pangalan ng anak mo? Liresa? Hi, Liresa. Putang ina mo. Sana mapanood mo to paglaki mo para malaman mo kung gaano ka walang silbi yung ama mo. Putang ina mo. Yan din kasi yung alam mo yan yung consequence ng Yan yung consequence ng pag mahilig ka mandamay ng pamilya, alam mo yun, may mga kapalit talaga yan. Yan yung consequence ng pandadamay mo ng pamilya. Putang ina, parang yung sinabi kasi ni Fukuda daw na mamatay na yung buong pamilya. Tapos yung ginawa rito ni Shay, parang mas pinalala niya. Tangina, masyadong brutal yun. Grabe si Shay, tangina. Pati ba naman yung anak, dinamay niya pa? Di ba sabi niya mamatay na pamilya ni Maxford? Anong pinagkaiba? Di ba? Putang ina, yun ang kapalit na mga sasabihin mo. Kailangan kapag nagsabi ka ng masakit sa ibang tao, kailangan ready ka rin sa kapalit. Tang-inang yan, grabe yun. Parang, kumbaga pag sinabi mo kasing mamatay na yung buong pamilya, wala rin pinagkaiba dun sa sinabi ni Shay. Kaso mas masakit nga lang dahil detalyado yung pagkakaano ni Shay dito kung paano papatayin o kung paano. Basta masyadong brutal yung pagkakagawa ni Shay dito. Sobrang sobrang grabe nun. Siyempre, pag ako, hindi na kayo friendly, men. Dapat talo siya kay Lip Cram kasi tinira, puro ibang MC, men. Pero nung ginawa yun isa, woo, shit, parang kami kasi ni Eminem. Speaking of Zack, hoy, kung mangdidis ka ng MC, gawin mong mabuti, ha? May nalalaman ka pang respeto porket nang hihingi ka sa akin ng item sa Dotang Pulubi ka. Respeto kasi nang hihingi, no? Putang ina mo. Oo nga naman, nung si Zack Maestro gumawa putang ina, parang tuwan-tuwa sila. Pero pag ibang MC yung gumawa, parang hindi raw pasok. Pero si Zack Maestro, ang lupit daw.
Galing nun. Nanghihingi ka ng item sa akin sa Dotang Pulubi ka. Unpredictable daw. Pero si Anyong Dinis, sus, lahat yan narinig na namin. Gusto mo maging unpredictable? Gawin mo yung mga hindi magawa ng ibang MC dito. Lumiretso ka sa akin! Ayaw niyo sa personals? Kunwari, mabait kayong tao? Eh, paano yan? Personal style ko sa battle. Masama na ba ako? Sorry na, kung personalan ako lagi trumabaho. Hindi kasi ako takot sa personals eh. Wala kasi kung tinatagong baho! Walang barang generic. Everything is tailor-made for you. Your bars sound like something Taylor Swift made for you. Look what you made me do. Brought my death note back in the game. And I got a blank space, so I wrote your name. Yeah. History repeats itself. History repeats itself, parang nung nakaraan. Hindi umabot ang finals hanggang semis na naman. Ganyan talaga ang buhay. Lahat yan may dahilan. Hindi para sa'yo ang rap, bro. Tanggapin mo na lang. Yan na ang tadhana mo. Pinanganak ka ng ganyan, Fukuda. Hindi ka na magcha-champion. Pumantay na ang pinakamataas na pwede mong makamit, Fukuda. Walang halong biro sa Japan. Kahit magpunta ka, i-google nyo ngayon yung Fukuda Doctrine. Ganun ang mindset ng Fukuda. Oo, pwede mong idaan sa sipag ang battle o musika. Pero may hangganan ng hard work. Hanggang dun lang yun sa, pwede na. Kailangan pa rin may talent. Hindi lang pagiging industrious ang requirement sa industriya. Talent na nagwo-work hard ang kailangan kung nais mong maging pinaka. Parehong malaki mata, pero magkaiba ng gusto. YouTube pa lang alam nyo nang mas malaki ang views ko. Pangarap mo, pakilala sa Maynila na nagrarap din ng taga Mindanao. Yun na yun! Diyos ko! Goal ko, irespeto OPM rap sa buong mundo! Hindi ka deserving maging kampyon. Ang daming katangian na wala ka. 2018 na hindi ka pa nagmumulting walang yaka. 10% pa lang to kasi wala na si Abra. Kayo na bahala kung anong gagawin. Kayo na bahala mag-imagine kung anong gagawin ko kay Baka, Este Baboy. At PS, kahit mas magaling ako sa lahat, performance, delivery, overall creativity ng line, si Fukuda iboto nyo kasi magaling siyang sumunod sa Tangina mo, pinakamalakas yun, round 3. Sobrang brutal ni Shaydon. Mahinga natin, round 3 ni Fukuda. Tinuring kang heavyweight sa ligang to at kinilala ng karamihan habang ako yung walang bilang dahil nasira ako mismo. Si Miss Henyas eh. 3-0. Ang ina ni Shay yung puta. Yung timbangan, nagkapangalan ka. Ikaw na rin ang may sabi na hindi kinakalawang ang ginto. Nasa itaas ka na, habang ako nasa ibaba pa lang, sinyalis lang yan na ikay aking mapapayuko. Ano bang alam mo sa malaliman na pagsulat? Nagpapakabanal pa tong utal-utal. Sa 2x2 ka lang nagmukhang brutal kasi panay distract at hawak mo kinaluni. At dun ka lang naging technical. At ang kapal na pagmumukha mong sabihan si Apex ng basic rhyme, basic. Putang ina ka, buong rap skills mo sobrang basic. Sa sobra mong basic, hindi mo alam kung anong spelling ng basic. Nagbabalik na daw si Slim Shady. Ano ba talaga meron sa pangalang Slim Shady? Halatang dakilang wannabe. Spelling pa ng pangalan mo, pwedeng pang jackpot price ng spelling bee. Kasi mala Eminem daw stilo niya. Pagdating sa multi-wordplay, solido. Nag-wordplay pa nga to. Binanat niya kay Balakid mismo. Yung salitang matalino, ginawa niyang matalino. Matalino? Aba naman, you're so konyo. Wala na ngang punto, yung mga salita mo, nilalaro mo pa. Gusto mo ng wordplay? Mag one-on-one ka. Ibatil mo yung sarili mo mag-isa. Kahit sino daw kaya niyang gawing kampyon. Pinagsigawan pa ni Praning. Subukan mong gawing kakampi si Righteous One. Total parehas lang kayong nahihirapan sa standing. Kampyon ka, pero dalawa kayo nagtulong para maging kampyon ng 1 beses. Habang ako, pinatumba ko mag-isa naging kampyon ng 2 beses. Mayabang ba ako sa pandine?
Tangina mo, binabanatan nila ng binabanatan si Batas dito. Tangina, ang ganda nun. Ganda ng sinabi na yun ni Fukuda. Alam kong hindi ako kampiyon, pero yung Abra versus Seiyi, ako magiging realidad na babali sa ekspektasyon. Kaya wag ka nang umasa sa rematch. Matagal ka na niyang ibinaon. Ikaw ang nag-magic sa unan yung laban, pero ikaw yung kinahon. At nandito ka na ngayon. Nag-iisa ka na lang sa semis. Wala na yung sasagip. Pasot na si Fukuda ng Ryonan sa championship. Kasi binago ko ng script. Hindi ka naaabante, Seiyi. Hanggang semis ka na lang. Hindi tayo magkapatid. Kaya walang mangyayaring hatian. Pero kung matatalo mo man ako, di mo pa rin ako mapapalubog. Bagkus ako pa rin ay lilitaw. Pinakita ko lang sa lahat na magkaiba ang level ng konyong taga Maynila. Sa batas ng Mindanao! Wala, hindi talaga umabot. Tangina, alam mo yon yung preparadong Seiyi ang nakatapat ni ano rito, ni Fukuda. All 3 rounds kay Seiyi, sobrang lakas. Pero props kay Fukuda dahil puta yung consistent niya. Andun pa rin. Yun, hanggang dito na lang mga pare ko. Maraming salamat. Peace out.